Hi guys, welcome again sa aking YouTube channel. Kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at huwag kalimutin pindutin ang bell button para updated kayo sa mga videos ko na i-upload. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa monetization or pag-a-apply natin kay YouTube. Kung bakit nga ba yung iba hindi tinatanggap pag tayo nag-upload or nire-reject tayo ni YouTube dahil sa reused content. Ano ba yung reused content? Ang reused content is taking someone else's content, making minimal changes, and calling it your own original work would be a violation of this guideline in the YouTube. So dapat guys, pag tayo nag-upload, dapat yung original natin, yung mismo sa atin, yung makikita yung mukha natin, dapat yun ang gawin natin para hindi tayo ma-reject ni YouTube. Kasi kung mag-upload ka ng mga YouTube, galing in-upload mo lang sa YouTube, tapos i-upload mo, lagyan mo ng konting edit, may bawal po yun. Kailangan, kung pwede mo gamitin mga reuse content, basta lagyan mo lang ng commentary or educational value, wag mo lang lahat gamitin ng videos. Kailangan may commentary sa beginning at saka sa huli, para matawag na hindi siya reuse content. Ang isa pa, pwedeng i-reject ni YouTube ay yung gameplay. Kailangan mag-upload ka ng, kung gagawa ka ng mga gameplay, kailangan yung original mismo na ikaw. Halimbawa, yung nag-live ka, live gaming, yun, pwede yun. At dapat meron ka rin commentary. Yun ang nakasulat, policy sa YouTube. Bawal yung, halimbawa, nag-game ka, tapos ni-record mo lang, tapos i-upload mo, bawal yun, kasi parang masasabi na hindi sa'yo mismo galing, kasi recorded lang. Tapos, mayroon pang isa. Ano ba yung mga reuse content? Isa pa dito ay yung mga music, kanta, ayan, mga bawal yan sa YouTube. Yung iba ginagamit, pwede, basta lagyan mo lang ng covers. Halimbawa, kanta. So, kinanta mo, tapos lagyan mo yung title, tapos cover na ikaw mismo yung nandoon. Ikaw yung nakikita na kumakanta. And then, tapos, mag-permission to, halimbawa, i-dispute mo yung kanta. Kailangan, magkuha ka ng, ano ba yung tawag nun? You have to take permission to use it fair. Yun. I-dispute mo lang sa setting para hindi siya ma-reject sa YouTube. Pwede yan ma-monetize pagkanta basta meron lang fair use. At isa pa yung mga TV shows. Ayan, mga edited TV shows, mga video clips, bawal din yan gamitin sa YouTube kasi pag nag-upload ka niyan, lalabas yung copyright claim. Ang matindi yung yung copyright strike. Yan ang mahirap, yan ng mga movies. Yan ang delikado kasi pag nagkaroon ka ng tatlong copyright strike ay maaaring ma-terminate yung YouTube channel mo. Yun ang delikado, kaya huwag natin yung gawin yan. At alam nyo guys, ang copyright, ang mga actually guys, copyright claim are not reuse content. Kung nag-upload ka ng mga videos galing sa YouTube, pag in-upload mo, wala yung nakalagay na copyright claim. Malalaman mo lang pag ikaw ay nag-apply sa monetization. Akala mo wala, pero pag nag-apply ka, i-replyan ka ni YouTube ng kindly edit your videos. Pwede mo siyang i-delete o pwede mo siya i-edit kung pwede. Kasi sayang naman yung mga views mo na nandun kung i-delete mo lang saka yung watch hour, di ba? Ang nakalagay daw ni pwede mo siya i-edit. O di kaya pag hindi kaya, burahin mo na para hindi sayang. So ayan guys, yan lang ang konting nalalaman ko about sa monetization. Abangan nyo ang susunod kong mga information tungkol sa pag-apply kay YouTube para sa monetization. Thank you guys.
Thank you for watching at huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload. Thank you guys. Bye-bye.